Dolly and Friends! Si Dolly at Tommy ay nanonood ng TV. May kumatok sa pinto. Sino ang dumating para makita si Dolly? Ang kaibigan niyang si Panda. Si Tommy ay natutuwa rin na makita si Panda. Namatay ang mga ilaw. Biglang may lumitaw na multo sa likod ng sofa.
Ay, si Johnny lang pala. Ngayon, makakapanood siya ng TV mag-isa. Kumakain ng popcorn si Johnny habang nanonood ng TV. Parang binabalak ng mga babae na takutin si Johnny. Oh no! Isang multo! At isa pa! Oh, ang mga babae lang pala. Sa tingin ko ay multo. Tinakot mo ang lahat, Tommy. Si Dolly at Tommy ay nanonood ng mga nakakatakot na pelikula. May kumakatok. May kumakatok ng paulit-ulit. Mukhang gustong buksan ni Dolly. Mag-ingat ka. Kakaiba. Walang tao sa pinto. Pero sino yung kumakatok? Wala nang tao ulit. O ingat mga bata! Kaya si Jimmy pala. Mag-ingat ka. Ano iyon? Anong klaseng hagik-gik iyon? Oops! Mukhang nakapatay ang mga ilaw. Mag-ingat mga bata! Takbo! Ngayon! Mukhang may iniisip si Tommy. Haha! Tinakot namin ang kalansay na iyon. Magaling mga kaibigan. Nagdedekorasyon si tatay gamit ang mga laruan sa Christmas tree. Naubos ang mga laruan at humingi si tatay kay Tommy na dalan siya ng mga bago mula sa basement. Oh no! Mag-ingat ka, Tommy! Oops! Parang nakakandado ang pinto. Sobrang nakakatakot dito. Sa wakas, may nagliligtas kay Tommy. Oh. Oh no! Eto na naman ang kalansay na iyon. Hindi natutuwa ang mga batang hayop sa mga biro ng kanilang Kuya Johnny. Parang meron dun ah. Palaka lang pala. Tinakot mo kami. Ingat! Multo yan! Anong nangyayari dito? Nakarating din kami sa wakas. Tumatawag si tatay. Punta tayo kay tatay, dali.
Naglalaro sina Dolly at Tommy sa sala. Mukhang naiinitan sila. Yay! Pinaandar ni Dolly ang bentilador. Mas mabuti ng ganito. Oh no! Ang mangkukulam! Multo! Mag-ingat ka! Mukhang may pinaplano si Tommy. Tinangay ni Tommy ang multo gamit ang bentilador. Magaling! Tumingin ang mangkukulam sa bintana. Tinangay ng hangin ng bentilador ang sombrero ng mangkukulam. Ang galing! Magaling mga kaibigan! Naglalaro ang mga batang babae at gusto ni Thorny na gumawa ng snowman. Gusto rin tumulong ni na Panda at Dolly. Napaka-cute na snowman! Pinakinang ito ni Thorny. Galing! Gumawa si Dolly ng buriko mula sa niebe. Wow! Pink na ngayon! Gumawa ng multo si Panda. Ngayon ay kumikinang din. Oh no! Buhay ito! Bilisan mo at tumakbo! Dumating ang umaga at nagpasya ang mga batang lalaki na magkareta pababa ng burol. Wow! Matarik na dalisdis! Gusto ito ng mga batang babae. Kinuha ni Thorny ang kareta sa itaas. Ang mga batang babae ay gumulong nang hindi naghihintay sa matinik na hedgehog. Bumaba si Thorny para kunin ulit ang kareta. Pero nahulog siya dahil sa sobrang pagod. Nahiya ang mga batang babae, kaya gusto nilang tumulong. Yay! Lahat ay nag-skate at ang lahat ay nagsaya. Naglalakad sina Dolly at Thorny sa kagubatan. Parang nagyelo si Dolly. Ano ito? May apoy doon. Bilisan mo dyan! At dito pinag-uusapan ng mga snowmen ang bagay na sobrang kawili-wili sa tabi ng apoy. Oh no, parang gusto nilang galitin ang mga magkaibigan. Iniligtas ng multo sina Dolly at Thorny. Haha! Si Johnny ito. Huwag matakot mga kaibigan. Gumawa si Dolly ng unicorn. Oh, may naghagis ng snowball. Haha! Si Panda! Nagsimulang maglaro ng snowball ang mga batang babae. Ang mga tanggulan na ito. Nagpinta si Panda ng snowball at inihagis ito kay Dolly. Oh no! Madumi si Dolly. Buti na lang madaling matanggal ang pintura.
Naghagis din si Dolly ng napinturahang snowball. Ang paglalaro ay naging mas kawili-wili at kapanapanabik. Hinahangaan ni Tommy ang manyebe na figura ni Dolly. Nakuha rin niya ang kanyang snowball. Hahaha! Naging bughawang unicorn. Si Johnny na pulis ay nagpapatrol malapit sa elevator. Kumusta, Dolly, Panda at Tommy? Gusto niyo bang sumakay sa elevator? Punta tayo sa ikatlong palapag. Hindi. Gusto ni Panda na pumunta sa ikalimang palapag. At gusto ni Tommy na pumunta sa ikaapat na palapag. Oh, ano ang dapat kong gawin? Ililigtas ni Johnny na pulis ang lahat. Hindi mo pwedeng paglaruan ang mga pindutan sa elevator. Sige. Mas mabuting maglakad na lang tayo. Si Johnny na pulis nagpapatrolya malapit sa elevator. May gagawin sina Dolly, Panda at Tommy. Oh! Isa itong totoong multo. Dalawang multo. Oh no! 3 multo. Natatakot si Johnny. Yay! Bumukas ang ilaw. Nakita mo ba ang 3 multo? Hindi, Johnny. Oh, anong nasa sahig? Lahat ay nagdiriwang ng Halloween. Ginawa ni nanay si Dolly ng kalabasang kasuotan. Oh, nakakatakot ang suot ni Tommy. Pero mas nakakatakot ang suot mas mabuti. Oh, sino ito? Si Panda na nakasuot na vampira. Ang mga magkaibigan ay sumali sa kompetisyon para sa pinakamalaking kalabasa. Ang laking kalabasa! Paano ito dadalhin sa bakasyon? Perya sa karangalan ng Halloween. Sino ang pumupunta doon? Thorny! Hindi ka makakapunta sa isang party nang walang suit. Sandali! Dumating si Thorny na nakadamit na parang lobo. Pasok ka, Thorny! Narito si Baby Dragon. Isa siyang dragon. Kaya hindi na niya kailangan ng damit. Ang kompetisyon sa pinakamalaking kalabasa ay hinuhusgahan ng mangkukulam. Napakalaking kalabasa ang nahulog mula sa langit. Sino kaya ang mananalo? Panda, Dolly at Tommy. Hindi sumasang-ayon si Lobong Thorny sa desisyon ng mangkukulam. Kakainin ko silang lahat. Si Tommy ay umuukit sa isang maliit na kalabasa. Si Dolly ay umuukit sa isang malaking kalabasa.
Masama ang loob ni Tommy. Mas malaki ang kalabasa ni Dolly kaysa kay Tommy. Mangkukulam, tulungan mo akong gumawa ng malaking kalabasa. Ang laki ng kalabasa na pinalago ni Tommy. Oh, nakakatakot at tumatalo nito. Hay, itong mga panlinlang ng mangkukulam.